Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang aking kwento. Isa lang naman akong mahiyaing estudyante noong nasa elementarya pa lang ako. Sa pagkamahiyain ko, wala akong halos na kaibigan. Hilig ko lang ay ang magbasa ng libro, mag-obserba sa mga kapwa kong mag-aaral, at sumunod sa mga pinapagawa ng aming guro kagaya ng paglilinis ng aming bakuran. Ang mga kagawian ko lang noon ay tumambay sa likuran ng aming silid-aralan, kung saan ako ay masaya at malaya kahit na ako lang mag-isa. Sa lugar din ito ako halos pinapalinis ng aming guro tuwing umaga at hapon. At ang tanging nagustuhan ko rin sa aking pag-aaral noon ay ang recess. Dito ko halos nakita ang iba't ibang ugali ng aking kapwa mag-aaral. Nakikita ko ang kanilang pasensya sa kanilang pagpila at ang kanilang mabuting puso sa pamimigay ng pagkain. Sa lugar din ito ako narindihan sa mga boses nilang malalakas, ngunit mas nangibabaw ang kagalakan ng aking puso na makita ang kapwa ko mag-aaral na nagkakaisa. Tuwing hapon naman, may ginagawa kaming katulad ng gardening. Dito kami tinuturuan kung paano maglinis, magpatubo, magtanim at mag-alaga ng halaman. Parte ito ng aming asignatura kung saan pinapakita nito ang simpleng pamumuhay ng mga tao at tila ito rin ang isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan ko sa elementarya. Pagkatapos ng aming gardening, paglalaro ng aking inaatupag. Dito ako sa monkey bar laging natutuwa dahil halos paakyat at pababang ang ginagawa ko. Marami kong karanasan sa lugar na ito. Mga magagandang alaala kung saan ang tangi ko lang pinoproblema noon ay kung paano ko matatalo ang aking kalaro at kung paano ako makakabawi sa pagkatalo. Nagkapilay-pilay man at nagkasugat-sugat ang aking mga braso at tuhod, hindi ko ito iniinda sapagkat isa ito sa nagpabuo ng aking kasiyahan. Hilig ko rin ang tumakbo. Gusto kong maikot ko yung oval namin. Palagi rin ako naglalaro sa Makabayan Park, kung saan uupo ako sa aming bulkan na parang isang reyna. Sa Chocolate Hills din ako parang humahakbang at tumatalon, at sa Moth Park naman na halos numero at hugis lang ang aking nakikita. Hanggang sa nag-grade 6 ako, natatanaw ko ang aking kapwa mag-aaral na naglalaro ng volleyball. Kaya naman sumali ako sa mga laro nila. Sumali sa district meet at nakaranas na maglaro ng volleyball. Tila nagustuhan ko ang larong ito at nasali rin ako sa paa-amit. Bilang libangan na rin, sumali rin ako sa mga larong badminton dahil ito ang sa tingin ko ay madali para sa akin. Pagtungtong ko ng high school, ang Cristo Rey Regional High School, dito ako napaisip kung paano na naman ako makakahanap ng mga kaibigan at so kung anong mga laro o aktibidad ang dapat kong salihan bilang pagdagdag sa mga karanasan ko. Marami akong nadinig na halos mga mayayaman ang mga estudyante dito, kaya naman nahirapan akong mag-adjust sa mga estudyante kasi napaisip ako kung papansinin ba nila ako o hindi. Pagkapasok sa eskwelahang ito, tila ako ay nanibago. Mga kahoy at istruktura na ibang-iba sa elementarya noon, kagaya ng basketball court. Nung nag-grade 7 ako, ang bawat section namin ay dapat na may ipresenta na kahit anong festival. Ang napili namang festival ang Sinulog Festival. Iyon ang napili namin kasi iyon ang sa tingin naming madaling sayawin. At naging komportable din ako sa kanila. Bilang libangan sa aming silid-aralan, nagpapatugtog lang kami ng usong sayaw at sinasayaw na namin ito. At gusto ko pa ay yung magkakasama at may kasiyahan ng aming pagsasayaw. Sa section nito, di ko talaga nakita na may kompetensyang nagaganap dahil puros lang kami biro at tawanan. Kung may kompetensya man sa pagsasayaw, yun na yung pinapresenta kami ng sayaw ng aming guro. Ngunit sa kompetensyang iyon, hindi namin sinuseryoso kasi ang gusto lang namin ay ang maglibang at makaranas ng pagsasayaw sa loob ng Bonzel Hall. Nakakamiss pala ang pagsali sa cheer dance, paglalaro ng volleyball, panunood ng basketball, at pagsali sa iba't ibang laro kagaya ng badminton. Bukod pa rito, sumasali rin ako sa aktibidad ng aming eskwelahan, kagaya ng fun run at zumba.
Sa Zumba, minsan kami ang pinapalid at naglalaro din ako ng table tennis, ngunit bilang isang libangan lamang. Ang hindi ko makakalimutan na karanasan ko nung high school ako ay ang sumali ako sa isang marching band, kung saan ako ay isang instrumentalist, kung sa presentasyon ako ay table lyrist, at kung sa parada naman ang instrumentong ginamit ko ay ang xylophone. Palagi kaming may training kahit Sabado. Nakakapagod isipin na halos araw-araw may practice at binibilad kami sa araw. Gayunpaman, nakasali at naipakita namin ang aming mga talento gaano man kahirap ang dinaaran namin. Naipakita namin ang talento sa sugod at sa mga lugar ng St. Bernard kung saan kami ay nagwagi. Ang sarap pala balikan ang mga karanasan ko noon. Iba't ibang talento at abilidad ang naipakita ko nung high school ako. Mahiyain man ako ngunit hindi ko ito pinakita. Sinubukan ko pa rin itong labanan dahil gusto kong makaranas ng magandang alaala sa aking high school. Bilang isang miyembro ng marching band, napagtanto ko na gusto ko ang musika. Napagtanto kong mas maganda pag may disiplina at mas mabuting magkaroon ng koneksyon at makabuo ng grupo o kaibigan dahil lang sa isang aktibidad. Sa aking senior high school, kung saan ang kinuha kong strand sa San Juan National High School ay ang UMS dahil gusto kong maging guro. Ang mga sinalihan ko ay ang pagsasayaw katulad ng cheer dance, folk dance at pageant. Dahil din sa mga kaibigan kong kinahiligan ng pagkanta, napasama na rin ako sa banding nila. Natuto akong mag-guitar at mag-blending. Sa mga karanasan ko mula elementarya hanggang senior high school, napagtanto ko na ang gusto kong kurso sa kolehiyo ay ang Bachelor of Physical Education. Pinili ko itong kurso na ito kasi gusto kong mahasa pa ang aking abilidad. Bukod pa rito, gusto ko sa trabaho ay yung masaya ako sa ginagawa ko. Yung hindi lang ang utak ang pinapagana, kundi ang katawan rin. Sa kolehiyo, iba't ibang sports at laro ang aking naranasan, kagaya ng runs, triple jump, chess, archery, volleyball, basketball, softball, athletics at marami pang iba. Ngunit ang pinakagusto ko ay ang table tennis. Sa mga larong ito, naranasan ko ang manalo, matalo at mapagod. Hindi pala madali ang kinuha kong kurso kasi nangangailangan ito ng tibay ng loob at lakas ng katawan. Hindi ito basta-basta na paglalaro lamang. Bukod pa sa sports, natuto rin akong mag-piano habang kumakanta. Dahil parte ito ng aming asignatura, kahit hindi masyadong maganda ang boses, kailangan ko pa rin kumanta dahil pinili at kagustuhan ko ang pinairal ko na mag-PE. Pinapakanta pa kami sa harap ng aming mga kaklase na may blending. Nakakahiya, ngunit laban pa rin. May gym rin kami sa loob ng aming building, kung saan ang mga biped na estudyante ay inaanyahan na mag-ehersisyo at subukang gamitin ang mga gamit para gumanda ang katawan at magkaroon ng maayos na kalusugan. Bukod pa rito, mayroon din kaming presentasyon sa pagsasayaw. Kahit ng gabi na ay patuloy pa rin ang aming pag-iensayo para lamang maganda ang kinalabasan ng aming sayaw. Naranasan ko ring sumayaw sa loob ng faculty office dahil kinakailangan namin magpakita ng aming napiling talento sa harap ng aming guro. Sumali rin ako sa isang dance sports kung saan ako ay isang baguhan lamang na handang matuto sa kahit na anong genre ng sayaw basta maipakita ko lang ang talento ko. Dito kami halos nag-iensayo ng mga kamag-aral o mga kaibigan ko sa dance hall. Naabutan na kami ng gabi kakaensayo dahil sa isang presentasyon sa acquaintance party. Parte ng aming asignatura ay ang paglalaro kagaya ng limburak. Ngunit kung titingnang mabuti, para lang kaming mga bata na naglalaro lamang. Panghuli ay ang swimming and aquatics namin.
Grabing kasiyahan ang naranasan ko dito dahil isang linggo kaming nasa dagat nag-aaral kung ano ang iba't ibang klase ng paglalangoy at pagsagip ng isang tao. Dito rin kami nakabuo ng magandang samahan. Sa ngayon, ang masasabi ko lang ay masaya ako sa buhay ko. May mga problema man ako, handa ko naman itong lagpasan dahil ang buhay ng tao ay parang laro. May nananalo at may natatalo. Ano man ang resulta, kailangan mo pa rin itong ipagpatuloy.